Sumainyo ang Panginoon. Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12 at binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, sa alinmang tahanan ng inyong tuluyan, manatili kayo ron hanggang sa pag-alis niyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo ron at ipagpag niyong alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito at pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ilang linggo na po yan, ilang mga araw, ang ebanghelyo na ito ay lagi nating naririnig. Ang pagpili ng Panginoon, ang pagsusugo ng Panginoon, ang tagubilin ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At marahil, yun po yung katanungan na maiiwan sa atin. Bakit? Para bang paulit-ulit lang ba yung ebanghelyo? Kasi pamilyar na po tayo eh. Sinabi ng Panginoon, sinusugo niya. Sinabi ng Panginoon, ipangaral ang pagsisisi. Sinasabi ng Panginoon, pagalingin ang mga may sakit at palayasin ang mga demonyo. Dalhin ang kanyang kapayapaan. At bakit parang paulit-ulit na naririnig natin? Sabi nga po nila, ang kanin, araw-araw isusubo mo, pero hindi mo dapat pagsawaan. Kasi di mo pwedeng sabihin, puro kanin na lang. Fried rice naman. Di ba? Bakit? Kasi kailangan po natin to sa buhay. Hindi sinusugo ng Panginoon ang mga apostol minsanan lamang. At sa buhay natin, hindi rin tayo sinusugo minsan lang. Sinusugo tayo ng Panginoon araw-araw. Kung kaya dapat lagi nating isipin ang mga tagubilin na ito ng Panginoon. Kasi kung hindi po natin iingatan sa ating puso at laging tataglayin na meron tayong misyon araw-araw, hindi minsan lang. Hindi tayo pwede magsabing, nagawa ko to, tapos na. Walang katapusan. Bawat araw, panibagong pagkakataon na sinusugo tayo ng Panginoong Diyos para sa misyon na yan, na taglayin siya at dalahin para sa bawat isa. Misyon ng pangangaral ng salita ng Diyos, misyon ng paghahatid ng kanyang pag-ibig, misyon ng pangangaral ng pagpapatawad. At bakit ito yung tagubilin sa atin? Kasi sa araw-araw sa buhay po natin sa mundo, tinatanim yung isip sa atin na ang buhay, kailangan malakas ka. Ang buhay, kailangan masagana ka. Ang buhay, kailangan masaya ka. At di natin namamalayan, pumasok na din po yan sa pananampalataya. Kaya nga ngayon, ang patok na relihiyon ay yung mga relihiyon na nangangaral ng prosperity gospel.
Naririnig natin yung salita ng Diyos. Pero ang lagi lang sinasabi, yung salita na yan ng Diyos, payayamanin ka. Yung salita na yan ng Diyos, pagiginhawahin ka. Yung salita na yan ng Diyos, palalakasin ka. Pasasayahin ka. Pag naririnig ninyo yung madalas na mga pangangaral na salita ng Diyos na para bang ang sarap-sarap pakinggan at patok na patok. Kaya nga yung iba dagling niyayakap, iniisip nila, yun ang pangangaral ng Diyos. Pero pag tiningnan po natin, hindi yun. Ang pangangaral tungkol sa Diyos ay hindi yung masaya, hindi yung malakas, hindi yung masagana, hindi yung buhay na buhay. Ang pangangaral na salita ng Diyos ay si Kristo sa buhay natin sa lahat ng larangan. Kaya nga kung minsan, pag binabalikan ko po yung buhay, naitatanong ko sa aking sarili, at marahil tanong din yan ng ibang mga tao, nung namatay po yung kapatid ko, noong 1991, namatay siya, Pentecost Day. Galing sa prosesyon yung mga mama at papa ko, galing kami sa pagsiserve kay Bishop sa Kumpil. Doon po ako naka-assign sa kay Bishop noong 1991. Tapos, ilang buwan pa lang akong pari. Tapos nandun yung tanong, ano kaya ibig sabihin nun? Hindi ba't inalay mo pa yung sarili mo tapos namatayan ka kagad? Sa dinami-dami ng araw na mamamatayan, namatay pa Pentecost. Namatay pa habang nagpo-prosesyon. Namatay pa habang naglilingkod. Tapos sumunod na mga tanong, nung mamatay po mama ko, June 13, pista na San Antonio. Tapos yung school, nasunog nung araw, yung old building sa Immaculata, June 13 din. Nasabihin na iba, ano kaya ibig sabihin nun? Ako na din po sasagot. Yung tanong na yon, tanong din natin sa ating sarili-sariling buhay. Meron tayong mga bagay na nararanasan, sakit, kamatayan, pagsubok, problema sa buhay. Tapos, nandun yung tanong na, nasaan doon ang Diyos? Kasi nga, ang pangaral ng mundo, masaya, maginhawa, malakas, mabiyaya. Nasaan ang biyaya, nasaan ang saya, nasaan ang ginhawa sa mga karanasan na yun? Lalo pat tumama pa sa mga araw na Pentecost o pista na isang santo. O sabihin pa birthday. O sabihin pa Pasko. Diba? Yan po yung mga kinakaharap natin na mga bagay. Ang sagot po dyan, nasa banal na kasulatan. Alalahanin niyo ang tagubilin ng Panginoon sa mga apostol. Sa pangangaral ng mabuting balita, sabi ng Panginoon, ipangaral ninyo ang pagsisisi. Hindi sinabi ng Panginoon, ipangaral ninyo, pagpapalain kayo siksik, liglig, umaapaw. Hindi po yun ang binili ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, ipangaral ninyo, yayaman kayo, giginhawa kayo, gagaling kayo, lalakas kayo. Hindi po yun ang binili ng Panginoon. Sa katunayan, sabi nga ng Panginoon, pasanin niyo ang krus. Ihanda niyo ang inyong sarili sa mga pag-uusig. Tatanggihan kayo. Yan yung natunghayan natin sa unang pagbasa kay Amos. Kaya ang unang pangaral ng Panginoon, at yun din yung pinangaral ni San Juan para ihandang daraanan ng Panginoon, pagsisisi. Ang magkasala, hindi lang po yan yung kaisipan na nakagawa ako ng masama. Akala kasi natin para bang yung kasalanan, ito kagad yung ma-identify mo yung masama.
Bakit nga ba masama? Yun po yung tanong dun eh. Sa wika pong Griego, ang magkasala, to sin, hamartia. At ang ibig sabihin po nun eh, to miss the mark. Parang isang may dartboard, tinapon mo yung dart, hindi tumama dun sa pinakasentro. Yung magkasala, yun po yun. To miss the mark. Kung saan napunta yung direksyon nung tinapon mo na dart. Hindi ka tumama doon sa jackpot, doon sa pinaka-sentro sa gitna. Kaya po yung magkasala, yun yung mawala tayo sa ano yung dapat na nasa atin. Si Kristo. Pag nasa atin si Kristo, lahat yun kasunod. Kaya nga sabi ng Panginoon pagkaraan eh, kaya yung pong magkasala, ano sinasabi niya? Magsisi. At yung magsisi, ano po yung Tagalog natin? Mas maganda po yung Tagalog natin ng pagsisisi. Pagbabalik loob. Kasi kung yung magkasala, hindi ka tumama doon sa pinakadapat na tamaan mo, yung magsisi, yung magbalik loob ka talaga. Puntahan mo, ano nga ba yung dapat na laman ng kalooban mo? Ano nga ba talaga dapat yung pinahalagahan mo? Ano nga ba talaga dapat yung nasa puso mo? At yun ang si Kristo. Hindi yung ginhawa, hindi yung material, hindi yung runong, hindi yung ambisyon. Si Kristo. Kaya kahit nandyan yung kahinaan, kahit nandyan yung kamatayan, kahit nandyan yung mga problema, ang pinakamahalaga pa rin po sa lahat, paano nasa puso mo si Kristo? Paano nasa kalooban mo si Kristo? Kaya nga ang sagot ko po doon, nung namatay yung kapatid ko nung Pentecost, tinuro din sa akin ng Espiritu Santo, marunong ang Diyos. Bakit? Kasi kung namatay po yung kapatid ko bago ako naging pari, most likely din na tayo nakita-kita. Panganay po ko eh. Tapos ang napakagandang biyaya, ang parokya ko ngayon, Holy Spirit. Namamatay po yung mama ko June 13. Alam naman niyang mamamatay siya, may sakit siya. Pero ang dami niya extension. Sa kabila ng talagang type 2 diabetes po siya, nagkaroon kami na amputation ng paa. Hindi siya na-stroke. Hindi siya nag-dialysis. Nakauwi pa siya. Nakapagsimba pa siya. Naganapan pa niya obligasyon niya doon. Tapos, sa school, tama na nasunog. Pero pagkaraan nun, nagbigay daan sa panibagong struktura na hindi lang elementary yun nandun, pati yung senior high school. Kaya po pag tiningnan natin, yung pangangaral ng salita ng Diyos, yun po yun eh. Sabi nga ni St. Paul, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Yung magpalayas ng demonyo, yun yung panindigan mo talaga yung pananampalataya mo, piliin mo yung mabuti at iwasan mo yung kasalanan. Ituro mo yung kahalagahan ng Diyos sa buhay. Yung magpagaling na may sakit, yung magpalayas ng mga demonyo, ano po yun? Magbigay ka ng pag-asa. Yung dalahin mo yung kapayapaan, yun yung panatilihin mo yung pag-ibig. Hindi lamang sa bahay, kundi sa buhay ng tao. At baunin mo yung pag-ibig na yon sa pakikitungo sa iyong kapwa. Kaya nga po, yung pananampalataya na yan, napakahalaga ng mga magulang natin. Marahil sa murang edad, hindi natin kagad maintindihan. Pero yung pagdadala sa atin sa simbahan, yung pagtuturo sa atin sa pagdadasal, yung paghahalimbawa sa atin ng kahalagahan ng Diyos, yung pag-akay sa atin sa maraming bagay sa pananampalataya, yan ang magbubukas sa puso't isip natin sa kahalagahan ng Panginoon sa ating buhay.
Kung sakali man sa panahon natin ngayon, marami mga kabataan yung sabihin naliligaw, sabihin iba yung sibol. Ang kailangan tanongin lang natin, yung mga magulang natin at yung tahanan natin. Paano nga ba natin tinuturo at minumulat ang pananampalataya? Kumisang kasi, ang unang sinasantabi ng tao yung pananampalataya. May oras sila para sa lahat ng bagay maliban sa pananampalataya. Pag inaya mo na para magsimba, pag inaya mo na para magdasal, pag inaya mo na patungkol sa Diyos, ang sagot, busy ako. Napakahalaga sa buhay ng tao ang pananampalataya. Yan ang susi para sa tunay na kapayapa at kagalakan sa buhay. Kaya nga sa kabila ng parang mas maginhawa yung buhay, mas madali yung maraming mga bagay sa panahon ngayon, mas madali yung mga komunikasyon, mas malungkot yung buhay ng maraming tao sa kabila ng lahat ng iyon. Kasi ang nasasantabi, unang-una, ang pananampalataya. Pero kung nandun, yung mga magulang natin na pinagyayaman yung pananampalataya sa atin, kahit mawala, hindi tayo mawawala sa landas kasi ang napakagandang pamana at binibigay sa atin na ating mga magulang ay yung binhi ng pananampalataya na tinatanim sa ating mga puso, lalong higit sa ating murang edad, sa ating kabataan. Ikalawa, pag-asa. Paano tayo nagdadala ng pag-asa? Paano tayo magpapalayas ng demonyo? Paano tayo magpapagaling ng mga may sakit? Kaya yung pagpapalaki ng magulang, patuloy. Kaya nga po, hindi lamang dinadala mo sa simbahan habang lumalaki, ginagabayan mo, pinag-aaral mo, tinitiyak mo na mayroong mga plano sa buhay o magandang pangarap para sa hinaharap. Noong araw yun po maliliit pa lang kami, maliwanag na kagad sa'yo kahit paano anong gusto mo. Hindi pag tinanong ka, anong gusto mo, tablet, laka namang sakit. Di ba? Anong gusto mo? Gusto mong maging inyero, gusto mong maging doktor, gusto mong maging abogado, gusto mong maging pari, gusto mong maging guro, gusto mong maging isang negosyante katulad ng mga pangarap. At yung mga pangarap na yun ang susi para maging tunay tayong pag-asa. Para tunay tayong maging pag-asa. Nalala ko nga po mayroong isang viral na clip, si Father Bong Guerrero, sa sermon siya. Makwela po kasi yung pari na yun. Kinukwento niya, meron daw isang mama, may nanliligo doon sa kanyang anak. Sabi niya, mataas ang pangarap ko para sa aking anak. Kaya napakahalaga, yung mga talagang gustong lumigaw sa anak ko, dapat meron kayong mga natapos. Kung ano man yan, na kurso. Sabi niya, abogasya, pag-inyero, pagguguro, paano man. Ikaw, pumoporma ka sa anak ko. Ano bang natapos mo? Abogasya, inyero, doktor. Sumagot yung binata, sentensya po. Kasi yung niligawan ko po, masyadong maangas yung tatay. Natapos ko po yung sentensya doon sa kulungan. Sabi doon ng tatay, ganun ba? Sige, maupo ka lang dyan. Paghahanda ko lang kayo ng merienda, mag-usap kayo ng anak ko. Natapos daw sentensya. Pero, yun po kaya nga po, hindi tayo nasisiyahan na bigay mo lang yung material na bagay. Minsan sa murang edad, nakukulitan tayo pagka tayo sinesermonan, pagka tayo pinagagalitan. Kaya nga pinag-aaral ka. At di lang basta pag-aralin, dinadaos talaga ng mga magulang na mapag-aral ka sa paaralang Katoliko. Dahil nandun, patuloy na magabayan ka, lumaki ka sa pananampalataya. Nasasabi ko po yan kasi ako nag-aral din po ako sa Catholic school, tas sa ministry namin bilang pari, bukod sa parokya, pinakatiwala po sa amin yung paaralan.
At napakahalaga po talaga. Lalong higit sa panahon ngayon na marami mga magulang nasa ibang lugar, may mga magulang na nagdadaan sa mga pagsubok, problema, ang paaralan, napakahalagang lunan para patuloy na alagaan ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kaya nga, kung nagagawa mong gastahan yung ibang mga bagay, huwag mong tipirin yung edukasyon. Napakahalaga na talagang pagbuhusan mo ng panahon at ng importansya ang edukasyon. Kasi kung papaano mo hinubog at tinanim, inalagaan ng pananampalataya na yan, pag dumating doon sa takdang panahon na malaki na yung bata, makapagdidesisyon siya ng tama. At kulang kung material na bagay lang ang ibibigay sa kanila. Napakahalaga ng pananampalataya, napakahalaga ng pag-asa, yung mga pangarap na yan. Napakahalaga na mahubog at maimulat sila sa tamang paraan sa pananaw sa buhay. Kaya nga po sa huli, pag-ibig. Yan ang patuloy na ibabahagi natin. Ang pag-ibig na yan. Kaya nga, sa buhay natin, yan yung mission natin. Bilang pari, isang biyaya na sa pagganap namin sa mga sakramento, napupuntahan mo iba-ibang okasyon ng pamilya. Mula binyag hanggang kamatayan. At pag pinagnilayan ko po, binyag, kasal, blessing, may sakit, kumpisal, libing, isang bagay yung makikita po natin na nandun. Nandun lagi yung pag-ibig ng Diyos. Na yung kasiyahan ng mag-anak, kung nandun yung pag-ibig ng Panginoon, kahit sa huli, kahit sabihin mo naghihingalo, kahit sabihin mo may sakit, kung nandun yung mga mahal sa buhay na nagmamahal, nagpapatuloy lang yung buhay na yon. Kaya kung sakali man na tayo nagkulang o may mga nagawang pagkakasala sa nakaraan, yan ang paanyaya sa atin na Hebanghelyo. Bawat paggising, bawat umaga, bawat panibagong araw sa buhay natin, panibagong pagsusugo sa atin ng Diyos. Panibagong pagkakataon na inaanyayahan tayo sa buong maghapon na ito. Paano mo patuloy na pahahalagahan at isasabuhay ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang paghahatid ng pag-ibig ay pagiging liwanag ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sa binyag, di ba binibigyan tayo pag ninong-ninang na maliit na kandila mula dun sa liwanag sa Paschal Candle na si Kristo upang ipaalala sa atin na tayo ay munting liwanag ni Kristo. At liwanag tayo ng Panginoon kung baon-baon natin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na yan. Sa pagdarasal natin, sa bawat pagising natin sa umaga, yun ang hilingin natin. Nanawa, yung pananampalataya natin, maisabuhay natin. Maipadama natin sa mga tao na makakadaw palad natin. Na yung pamilya natin, yung mga makakasalamuhan natin ng mga tao, mabigyan natin sila ng pag-asa. Mapalayas natin kung ano man yung masama. Mahilom natin, mabigyan natin sila ng kalakasan. At lalong higit, maipadama natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Sa gayon, masasabi natin, walang malas na araw. Lahat ng araw, napakagandang biyaya ng Panginoon para sa higit na pananampalataya, higit na pag-asa, at higit na pag-ibig. At yan ang misyon natin. Yan ang dahilan kung kaya buhay pa tayo hanggang ngayon. Upang sa gayon, sa panibagong araw na ito, sinusugo tayo ng Panginoon para ihatid siya sa ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na ibabahagi natin sa bawat isa.